At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umuugong nga ngayon matapos tinaas na ang kamay ng maraming taga-suporta ni Atty. Vic Rodriguez para isiwalat umano ang mga katiwalian na kinakasangkutan ng asawa ni President Bongbong Marcos Jr. na si Liza Smugs at House Speaker Romualdez. Habang dumarami naman ang mga lumalabas na ebidensya, tila mas nagiging kabado ang dalawang opisyal sa lakas ng suporta na natatanggap ni Atty. Vic mula sa publiko. Ayon sa mga tagapagtaguyod ni Atty. Vic, marami na umanong mga tao ang nagbabalak na lumabas at magpatotoo hinggil sa mga di umano'y maanumalyang gawain ni Liza Smugs at Romualdez. Sinasabing handa na ang mga ito na magbigay ng kanilang mga testimonya at magpakita ng mga dokumento upang isiwalat ang kanilang nalalaman. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang umano'y hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Ang sitwasyon ay nagiging mas matindi habang nagiging aktibo naman ang kampanya ni Atty. Vic na labanan ng katiwalian sa pamahalaan. Ang kanyang mga taga-suporta na dumarami araw-araw ay hinihimok ang mga mamamayan na maging mapanuri at huwag hayaang malusutan ng sinuman ang mga isyu ng korupsyon. Sa kabila ng mga takot at banta, patuloy pa rin ang paninindigan ni Atty. Vic na ilantad ang katotohanan. Samantala, si Liza Smugs at Romualdez ay nagpahayag na wala silang kinalaman sa mga paratang. Ayon sa kanilang mga tagapagsalita, ito'y bahagi lamang ng isang malisosyong kampanya upang sirain ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga nagawang serbisyong publiko. Anila, handa silang humarap sa anumang investigasyon upang linisin ang kanilang pangalan at maipagtanggol ang kanilang sarili. Sa ngayon, umaasa ang sambayanan na magiging susunod na hakbang ni Atty. Vic at ng kanyang mga taga-suporta, pati na rin sa formal na investigasyon na maaaring isagawa upang matukoy ang katotohanan. Tiyak na magiging abangan ng buong bayan ang mga susunod na kabanata sa kontrobersiyang ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kababayan, ang pinaka-aabangan at pinaka-aasam ng ating mga kababayan na nakasubaybay dito kay Atty. Vic Rodriguez. Nag-hi na ang COC. Itong si Atty. Vic Rodriguez dyan sa Manila Hotel ngayong hapon. No? Mamaya papanoorin ho natin ang kanyang interview. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si Lakay Deo Macalma. Fake news ka, sir. Fake news. Galing na mismo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natatakbo lang daw siya ng pagka-mayor dyan sa Davao City at hindi daw siya tatakbo ng senador. Ito, Kaibigan, hindi ako pwede tumakbo ng senador. Mayor na siguro ako ng siyudad ng Davao. Doon ako nag-umpisa at baka doon ako matapos. ayun. Malinaw yung bubuit nitong si Kadeo Macalma, fake news ho. Ayan o mga kababayan, yan o mga ibang mga larawan nakita natin sa social media. Itong si Attorney, kalimutan natin ang pangalan nitong si Attorney. Kasi siya nag-file ng COC para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman o mga kababayan, ang video nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan tinataas niya ang kamay nitong si Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan natin ang sasabihin ni Tatay Digong dito. Si Rodriguez, kandidato ko ha? Yes. Palakpakan tayo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagtaas sa kamay nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya talagang susuportahan natin yan all the way. Itong si Atty. Vic Rodriguez. Congressman Rodante Marcoleta, balita natin, nandyan pa rin sa Manila Hotel itong si Kong Dante para sa pagtataas ng kamay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. Hihintayin din natin yan. Pero unahin na muna natin mga kababayan itong naging interview nitong si Atty. Vic Rodriguez sa mga media dyan sa Comelec. Ayos. Pati yung bowler niya, Duterte. Gusto natin magkaganyan. Pero pa kayang ganyan si Madam Pamela. Ayos.
Yung mga paloko-lokong mga reporter dyan, ha, hinay-hinay ho kayo. Hindi ho kayo basta-basta pwedeng magtanong ng kung ano-ano dyan sa mama na. Pasosok lang ho kayo. Pakinggan ho natin. Game. Attorney Vic. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog, calling for transparency, accountability, peace and security in governance. Wag ho nating kalimutan kung sino ang nasa likod ng maisog. Wag ho nating kalimutan. By the way, meron din ho palang breaking news. Hindi ho natin lang kumpirmado na to, itong si Willie Revillame tatakbo din daw ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Grabe, ayos yan. Game. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na sa korupsyon, sa droga at marami pang korupsyon. Kaya't halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Saludo. Napakaganda, napakaikli, pero napakasiksik noong talumpati na yon. Itong si Attorney Vic Rodriguez, palakpakan ho natin. Nailatag ho niya ng maayos kung ano nga ba ang kanyang mga advokasya, ang kanyang isusulong diyan sa Senado, no? Yung tawag dito, yung isinusulong ng hakbang ng maisog. Transparency, accountability, peace, security. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Ayos. Saludo kay Attorney Vic Rodriguez. Suportahan ho natin to mga kababayan. Itong mama na to talaga hong makakapaghatid ng tunay at ramdam na pagbabago sa ating bansa. Yun ang sinisigurado ho natin dito sa PH Update. At hindi ho basta-basta magpapakaaso yan kung kani-kanino. Hindi ho yan basta-basta pwedeng kontrolin ng mga politiko. Ngayon dyan sa Malacanang, dyan sa House of Representatives. Okay? Suportahan ho natin itong si Attorney Vic. Game. Tuloy. Thank you, sir. Q&A tayo, Are there Q&A. questions from the media? Yeah, go ahead. Inquire.net, Damihan nyo, John. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, earlier I picked up you said that you represent the real opposition The real ang tunay na oposisyon. as opposed Correct. to whom po, sir? Dahil wala ng oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. What about, sir, yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider Oh. them opposition or not? Do you? Do you? No, sir, what about... Wag, sabi ko na, di ba, nag-warning na ako sa mga media na magtatanong. Ha? Nag-warning na ako. Anong tawag nitong si Leila de Lima dito kay Marcos Jr.? Blessing. Liberal Party ho yun. Hinihinay naman ho kayo kasi sa pagbanat. Masusoplak ho kayo niyang ni Atty. Vic Rodriguez. Di pwede yung ganyan.
Sa tingin mo, opposition pa ba itong Liberal Party? Ano bang ginawa ng administrasyon para dyan sa Liberal Party? Gusto mo iisa-isahin natin kung ano yung nakuha nilang benepisyo dito sa administrasyon na to? Sa tingin mo, mag-iingay ang Liberal Party dito sa administrasyon na to? Loko-loko ka ba, sir? In our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Bira kasi ng bira. Thank you, Putataka tuloy. Okay. Sandra Aguinaldo, GMA 7. Hi, attorney. Ako, ganyan po na sabi nyo nga, parang kayo Saludo, Attorney Vic. Saludo. Grabe, galing. Opposition. Pero po Galing. kayong, Yun ang highlight ng buong video natin. Yun ang highlight ng buong video natin. Noong ibinalik nitong si Atty. Vic Rodriguez, yung tanong doon sa media na yon, hindi man tinanong kung ano mga plataforma mo, Atty. Vic. Di ba? Yung mga accomplishment mo bilang executive secretary, hindi mo tinanong. Binanatan mo kagad. Rene-representa nyo ang yung opposition. Also yung Liberal Party, di na opposition. Binilig doon sa reporter tanong, di nakasagot. Ano ba sinasabi natin? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit nung di pa natin na-meet, nakilala yung third floor at itong si Atty. Vic, hindi yun natin kilala. Pero isa ho ang PH update sa mga nagsusulong at nakikita natin na pwede siyang maging senador sa mga susunod na panahon. Wala pa ho, hindi pa nagma-issue Pampanga, hindi pa ho natin nakita yung mga individual na yan. Isa ho tayo sa talagang nakasubaybay dito kay Atty. Vic Rodriguez. nasaksihan while you were in Malacanang na katiwalian, ayon nga po sa sinabi nyo na yung advocacy nyo to fight corruption. Saludo, And saludo. willing po ba kayo na isiwalat yon sa publiko? You Madam, bili ka ng libro. Siniwalat na. Lahat ng nalalaman ni Atty. Vic. Siguro yung iba yung matitindi talaga, hindi pa lumabas. Pero nandun na ho. Nandito ho. Teka lang ha. Nandito. Sino yung nagtanong? Doon sa nagtanong, bili ho kayo para malaman nyo. Na nga ba sinasabi natin, sumusugod kayo sa digmaan eh. Wala kayong kabala-bala. covered us during the campaign, Sandra. And I think in the earlier part of my stint in the cabinet as the executive secretary, and probably by now, most of you, if not all of you, know the reason why I have to leave the cabinet. Dahil sabi ko nga doon sa pahayag ko sa interview before, ang direksyon namin simula ng aking sinamahan kampanyang huli ay patungo sa good governance at to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung aking na-witness, Sandra. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. At the second question, please. Yeah, diba? Sino po? Meron pa pong tanong? Meron pa, wala na. ABS-CBN. Yeah. Good afternoon, sir. Hi. Galing ni Attorney Atty. Vic, ano lang, para lang ma-disabuse yung mind ng mga nakakita. Can you explain to us yung close fist post nyo kanina while you were presenting that? Kasi that's very identifiable to the former president. Yeah, because we share the same position when it comes to the opposing the attempt to amend, revise our Constitution. And as you know, magkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace and security. And just before I go here, I was endorsed by President Duterte as among his candidates, but I'm not running under PDP. Okay. So it's a personal endorsement of the former president. Well, I guess so, yeah. Pero mabigat ho yun ha. Mabigat ho yun. Yung tipong hindi ka kasama sa PDP pero isa ka sa mga i-endorso. Kagaya dito kay Congressman Marcoleta. Yung mga nasa PDP, given na yun. Kasama sila sa partido. Talagang i-endorso at i-endorso sila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itong mga independent candidate na to, tapos talagang nagpunta pa ng Maynila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para lamang itaas ang kamay ng mga kandidato na to, magpakita ng suporta dito sa mga kandidato na to. Iba ang ibig sabihin nun. No, talagang naniniwala si Tatay Digong sa prinsipyo nitong mama na to. It's a personal endorsement by President Duterte and
I do not know what lies ahead. Probably I'm open to being adopted by any political party. Sir, just one last. If and when it happens, you will be elected as a senator. What role are you going to play, or what role are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still Yan ka na inside naman the eh. cabinet? Not only what I have seen when I was inside the cabinet, but I think the more important thing that we should all oppose, whether elected or not, whether ordinary Filipino, sige, sa tingin ko, dito magkakasundo tayong lahat, yung talamak na korupsyon, Korupsyon. talamak na korupsyon, at higit pang talamak na korupsyon. And when I will be blessed by the mandate of the Filipino people, this is the role that I'll be playing. And if I have a way, if I can make enough alliances, we'll do away with resolution number 1, authorizing liquidation by certification. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin. Galing, galing. And would that be, is it also safe to say that if you are going to be allied with, for example, with the majority bloc, you will try to get the Senate Blue Ribbon Committee? I will never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition. Okay, Ian from philstar.com. Makipasa lang po ng microphone sa likod. Salamat. Attorney, to clarify lang, how would you define what you're saying na real opposition na magiging kayo, if ever? Para lang po malinaw. Malinaw naman sa mga kababayan natin, Ian, ano? Malinaw sa kababayan natin na walang nagsasalita sa gitna ng kaliwat kanan, talamak na korupsyon, laganap na droga at kriminalidad. And I think all elective positions, lahat ng mga elective posts at yung mga nahalal in the current Congress, whether Senate or House of Representatives, duty bound sila na pangalagaan ang interes ng Pilipino, hindi ng iisang partido, hindi ng kung sinong politiko, at higit sa lahat, hindi ang interes ng mga oligarko. One last question from Rappler, Dwight. Sir, you say you're fighting corruption. What can you say lang to people who might get the impression that it might be contradictory kasi you're now allied with a former president whose administration was also plagued with allegations of corruption? And to follow na rin, anong masasabi nyo sa ongoing congressional investigation patungkol sa mga supposed anomalies na nangyari sa nakaraang administrasyon? Yung korupsyon, hindi yan inimbento ng kasalukuyang administration. Hindi rin yan inimbento ng administration ni Pangulong Duterte and the administrations before him. But ibang usapan na lalo mo pang palalain ang korupsyon sa iyong termino. As to your next question, what is mine? What is your view of the current congressional investigation that deals with the supposed anomalies that took place under the presidency of of Rodrigo Duterte? Let the axe fall where it may. And I think even President Duterte is very, very emphatic about it. If you have something against him, file it in the case within the jurisdiction of the Philippines. Ma'am, last question. Sir, last question lang. Ano po yung current relationship nyo with President Bongbong Marcos? When was the last time you talked? Does he know that you're running? No. Hindi na kami nakakapag-usap ni Pangulong Marcos. Ang huling usapan namin, I think, September of 2022. At hindi ko kinakailangan magpaalam kahit kaninong politiko sa aking desisyon na katawanin ang tunay na oposisyon at ang interes ng mamamayang Pilipino. $14 Opo. Okay na. Sige. Thank you, sir, for the photo op.
Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin nyo ho yung live feed kaugnay dito sa interview netong si Atty. Vic Rodriguez pagkatapos ho niya ng mag-file ng kanyang COC. Po sa inyong lahat at medyo nagdirilan po ng traffic. Alam ko kayo nagmarcha pa. Nais ko sana kayong samahan, subalit yung schedule pabago-bago. At kaya naman magkakasama pa rin po tayo ngayong hapon dito. Ako ho ay formal lang nakapag-file ang aking kandidatura at ako po ay opisyal at formal na rin. Ako ay opisyal at formal na ring aplikante po ninyo pagka-senador. Yes! Narinig ko po ang inyong mga sigaw. Sayang, hindi ho tayo nakapunta. Laki ng panghihinayang natin, dapat nagpunta ho tayo. Sa bagay, di pa naman, nag-uumpisa pa lang ho laban eh. Pupunta ho tayo pagkakalagitnaan eh. Malapit na. Narinig ko po yung inyong pakiusap, narinig ko po yung inyong hiling na aking pamunuan ang tunay na oposisyon na siyang magsisiwalat sa kaliwat kanang katiwalian, korupsyon, droga at kriminalidad. Subalit hindi ko po kayang ako lang mag-isa sa lakbaying ito. Kaya po tayo magkakasama, kinakailangan ko po ang inyong aktibong suporta at aktibong tulong dito sa napakabigat na laban. Alam ko rin na pagod na ho kayo sa korupsyon at higit pang korupsyon. Kawawa po yung mga kabataan at yung ating kinabukasan kung patuloy po nating hahayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kaya po, inaanyayaan ko kayo, magsama-sama po tayo, halina't tumungo tayo doon sa good governance at ipagpatuloy natin yung war on corruption. Importante ho itong midterm election, ating singilin ang mga kalapisan ng kasalukuyang administrasyon, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Atin silang singilin at panagutin. Nasaan yung 500 billion pesos na sinasabi ninyo flood control funds? Nasaan yung ipinagmamalaki ninyong 5,500 flood control programs? Bakit sa tuwing umuulan, dumating ang bagyong Karina, sinigundahan ni bagyong Enteng, ano po ang nangyari? Ang malaking bahagi ng Luzon, ang malaking bahagi, kundi buong bahagi ng Metro Manila ay nalubog sa baha. Hindi ho ba kayo napapagod sa ganitong uri ng pamumuhay? Hindi ka pa tapos maglinis ng putik at tubig ulan na pumasok sa iyong bahay, meron na naman putik at tubig ulan uli na dala ng ulan, dala ng bagyo, dala ng habagat. Ito talagang video na to, talagang solido ho ito kay Atty. Vic Rodriguez kasi hindi niyo naman ho siya laging nakikita sa media, di ho siya laging merong interview sa media. Kaya kung kaya ho nating, kumbaga, ituon yung isang video, ilaan yung isang video dito kay Atty. Vic, dito sa video na to, ibibigay ho natin sa kanya lahat ng oras para mas maintindihan ng ating mga kababayan ang pinanggagalingan nitong si Atty. Vic Rodriguez. At wala ho tayong maraming dito, wala ho tayong maraming singit, ika. Hayaan lang ho natin magsalita itong si Atty. Vic para maintindihan ma-deliver niya ng maayos yung mensahe niya sa ating mga kababayan na hindi pa nakakakilala dito kay Atty. Vic Rodriguez. Subalit ito po ang katotohanan, hindi po kasi nila ipinatupad yung totoong flood control programs at hindi po nila tinustos para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino ang flood control funds. At kung sakasakali po maging matagumpay tayo sa labang ito, sisikapin ko po, unang-una, dalhin natin ang war on corruption sa Senado at sisikapin ko pong maipabasura ang resolution number 10 kung saan nagpapahintulot ng liquidation by certification o kung saan po. Saludo. Yun lang o mga kababayan, masaya na tayo. Yung batas lang na yun, maayos yung liquidation by certification na yun.
Sobrang masaya na ho tayo doon. Yung pera ng bawat Alam nyo, kung matrabaho ni Atty. Vic yun sa loob ng 3 taon, dinaig pa ho niya yung dekada ng nagtagal dyan sa Senado sa kanyang mga doon sa trabahong gagawin niya na yun. Magawa lang matanggal lang yan liquidation by certification na yan Yung kung gaano katagal tatrabahuhin ng ating mga bagong senador, yung liquidation by certification na yan. Dinaig pa ho nila itong si Soto, itong si Vanguard, itong si Lacson. At lahat ng nag-e-epal ngayong mga panahon na to. kung saan po yung pera ng bawat senador ay basta na lamang po nilang pipirmahan at wala nang tanungan pa kung saan napunta at kung paano ginastos. Ito po ay pera ninyo. Ito po ay pera ng Pilipino, kaya wag po natin silang... Grabe, napakaganda nung ano na yun. Ang ganda nung advokasya na yun nitong si Atty. Vic Rodriguez. Panigurado. Pagka narinig ho ng ating naintindihan ng ating mga kababayan itong liquidation by certification na to, talagang mawawala na ho yan. Malapit nang matapos ang kaligayahan ng piyesta, ang Pasko ng mga walang yang crocodile dyan sa House of Representatives. Kasi pagka itong issue na to, lumabas ngayong panahon ng eleksyon, naku po, yari sila. Yari na yung party-party nitong mga crocodile dyan sa House of Representatives. Kaya ang magpatuloy sa kanilang baluktot na pamunuan. Yun lamang po, maraming salamat at samahan po ninyo ako. As I have said inside the COMELEC tent, let us not give up on our nation. Let us not give up on our country. Let us not give up on the Filipino people. Let us not give up on our fight and our war on corruption. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay itong si Atty. Siya ho ang mukha ng maisog ngayong mga panahon na to. Si Atty. Vic ang mukha ng hakbang ng maisog ngayong mga panahon. Mga kasama! Natinig po ni... Grabe. Saludo kay Atty. Vic, saludo. Ang dami nating narinig. Ang daming nag-file ng kanilang COC mula nung nakaraang linggo hanggang ngayong huling araw ng pagpa-file ng COC. Ngayon lang ho natin narinig yung liquidation by certification na yan. Ngayon lang. Sige po, lahat po ng mga media, vloggers, mainstream media, bukas po ang hapag kung sino po yung gustong magtanong. Ayan. Okay kayo dyan, vloggers dito. Okay kayo rito, okay kayo. Pwede po mag-gasta na vloggers. Ilalabas po natin ito, mga kapatid, na mga media, ha? Mga bata. Ako na lang yun ang sarap ko. Ako na lang. Para makikita ko. Huwag na lang yan siguro. Formal na ninyong aplikante sa pagkasenador. Sir, ano pong napag-usapan niyo po ni former President Duterte po when you asked for his blessing po ba? Or you had meetings? Nag-uusap kami, palagi naman kaming nakikita at nag-uusap ni Duterte. At siyempre, dating Pangulo yan, hindi mo rin naman matatawaran yung pagmamahal sa bansa, sa Pilipinas. Hindi may iwasan pag-usapan ang mga kasalukuyang kaganapan sa bansa, yung palalang issue ng korupsyon, at siyempre hindi rin pag-usapan ng politika sapagkat as we all know, today is the last day to find the candidacy for all elected positions for the midterm.
Sir, among the criticisms daw, sir, ay parang sabi niyo po na mag-run kayo under an anti-corruption platform, pero may mga corruption allegations din daw po kay former President Rodrigo Duterte. Paano po yun? Hindi naman si Pangulong Duterte nag-invento ng korupsyon. At lahat ng administration before him ay may issue ng administration. At ang sinasabi ko, I'm running to fight corruption and bring war on corruption in the halls of the Senate. Itong kasalukuyang nagaganap. Ikaw, masaya ka ba sa paglustay ng gobyernong ito ng pera na maya umulan lamang na malakas ay binabaha? Yun ang aming dala-dala ngayon dito sa plataforma. Kami iikot sa abang mga issue upang dalhin yung mga totoong issue sa ating mga kababayan. Kinakailangan malaman natin kung anong nakataya dito sa midterm election. Hindi tayo papayag na dapat tahimik lamang sapagkat alam ho ninyo what is at stake for the country in this midterm election. If we will allow them, magpapatuloy lalo with impunity ang korupsyon at for the immediate term, we might see, God forbid, a transitioning of the form of government from presidential to parliament. And for the long term, the real purpose is to keep themselves in power in perpetuity. I do not want that, many Filipinos do not want that, and we will oppose it. Attorney Vic, pwede nyo pakiisa-isa kung ano mga korupsyon nakikita na ngayon sa Marcos administration? Unahin natin yung flood control programs. Hindi natin pwedeng palagpasin yun sapagkat napakalaki ang impact noon sa ekonomiya. Tuwing babaha na lamang, tuwing uulan ng malakas, magdedeklara na walang pasok sa opisina, walang pasok sa eskwela. Just imagine, put numbers into that, kung ilang bilyong piso ang nangyayari at ilang daang bilyong piso din ang kanilang linulustay sinisingil sa administration ito. At sa lahat naman ng uring manggagawa na walang magawa kundi sa pilitang bawasan sa tuwing sahod yung inyong tuition sa PhilHealth. Hindi rin dapat pakialaman yung 89.9 billion unutilized. It's not an excess fund, it's unutilized funds ng PhilHealth. Bakit nila ginagawa at ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Simple, to fund yung unprogrammed appropriations. Mga kababayan, ang unprogrammed appropriations ang bagong anyo, bagong pangalan ng Congressional Pork Barrel. Wag ho tayong pumayag dyan. Sir, are you in speaking terms with the President? For the record lang, sir. No. I have not spoken to the President for quite a while now. How many years would you say? I think 2 years. 2 years. Sir, just last question from me. If you win in the Senate, sir, magagamit niyo po ba yung mga information na kuha niyo po when you were ES to, investigate? Or not only that, but the information that are being suppressed but somehow are managed to get out into the consciousness of the public. That's why in Hakbang ng Maisog, we demand for transparency, accountability, peace, and security. You cannot have a government and a governance without transparency and without accountability. Ano po take nyo sa liquidation by certification? That should be scrapped. And kung sakasakaling pala rin tayo at bigyan ng mandato ng sambayan ng Pilipino, I will work and put ayos yung liquidation by certification na yun. Okay yun. Attorney Vic, saludo. Grabe, ayos yun, for the ayos yun. scrapping of resolution number 10 Basura na yan. that allows, permit, and legalize yung liquidation by mere certification. Sir, may idea po ba kayo kung si former President Rodrigo Duterte ay tatakbo na bilang senador? Kasi He already filed as mayor. And we were together, naghiwalay lang kami, mga 2:30. I do not know what time is it today now. But settled siya as mayor. Well, the President Duterte, he keeps his cards very, very close to his chest at siya lang ang nakakaalam kung ano yung ace up on his sleeve. Sir, nabanggit ko kanina you're no longer speaking with President. Matagal na yun. Pero kung ma-elect man kayo, sir, will you support mga programs ng administration? Basta't mabuti yung programa ng administration, basta't ito ay hindi papunta sa korupsyon that will lead us to perdition, I will support any administration. But if it's blatantly corrupt and obviously leads to perdition ng sambayan ng Pilipinas, lalabanan ko yan up to my last breath. What kind of opposition will you be, Attorney Vic Rodriguez? I will be a very, very constructive opposition. And I will always side
with the Filipino people. As I have said inside when I was filing, I have decided to file as an independent upang to symbolize and to recognize that my only Pagka yun hong tanong, medyo maganda yung tanong, ibig sabihin, ano ho yan? Mga tropa natin. Pero pagka yung tanong, ampaw na hindi natin mawari kung ano yung tanong. Sigurado mainstream media yan. party Tropa yan, is tropa. the Republic of the Philippines, and my party mates and allies are the Filipino people. Sir, ano po mas, bubuhagin niyo po ba ang provincial rate? Ang provincial rate po. Provincial rate. Provincial Kung rate. bubuwagin niyo daw po. Ano po masasabi niyo sa provincial rate yan? Provincial rate. We have to make may mga mechanism. We have to hear them first. Wala tayong magagawa. Maraming proposal, but wait, please. We'll listen to them. Okay? Sir, kasama niyo ba si former presidente ng Hindi ko alam kung makakaabot pa siya rito, but we were together dito sa, we had lunch kanina. Kaya lang ang daming, sa Manila, nandito siya. Kasama kami. Hindi niyo po kasama nag-fight ng... Naku, ang daming nakapila sa kanya doon sa venue kung saan kami nagkita, yung mga nais siyang makausap at nais magpa-endorso sa PDP. Attorney Vic, will Miss Cathy Binag and Attorney Glenn Chong raise your hands or ano po, kakampanya po kayo? Nasa likod niyo po sila. Oh, Miss Cathy Binag and Glenn Chong. Yeah, the fact that they're here and wearing black, I think malinaw na sila ay tutulong at isusulong ang ating kampanya at tayo ikakampanya. Ayun na nga mga kababayan, nandiyan na yung si Ma'am Cathy Binag. No? Malupit, nantindi na support na pinapakita ng ating mga kababayan dito kay Atty. Vic Rodriguez. Maging itong si Atty. Glenn Chong, nandiyan din. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-uumpisa na tayo ha. Yung mga kababayan ho natin dyan. Ipangampanya ho natin itong si Atty. Vic, Congressman Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, sino pa ba? Itong si Senator Christopher Bongo, yan si Ipe, yan si Atty. Jimmy Bondok, Congressman Marcoleta, at saka itong si Atty. Vic. Yun ho kasi mga yun. Iba, artista, iba, senador. Kaya meron nung yan, kumbaga, medyo malakas na tao. Itong si Kong Dante at itong si Congressman itong si Atty. Vic at si Kong Dante, hindi ho sila masyadong, kumbaga, yung awareness. Si Kong Dante, awareness. Kasi tumakbo na yan last election, di ba? Umatras lang. Pero itong si Atty. Vic, yun lang ho talaga, awareness. Pero base doon sa kung paano niya ilatag ang kanyang kandidatura, ang kanyang plataforma, for sure, sigurado, pagka narinig yan ng ating mga kababayan, masisingil naman ho natin yung mama na yan pagka hindi niya ginawa yung mga pinangako niya na yan. Recorded ho lahat yan, ibabalik ho natin lahat. Lahat naman ho sila lahat ng mga nangako na yan, kung ano-ano yung mga pinangako nila, di ba? Pagka ho naging senador yung mga yan, ibabalik ho natin sila. Akala ko unahin natin yung liquidation by certification. Kasi yun ang ginagamit ng mga krokodil dyan sa House of Representatives para ponduhan yung kanilang mga kabalbalan, yung kanilang mga kapritsyo, yung kanilang mga kung ano-anong bruloloy sa katawan. Malamang sa malamang, galing MOE yung mga yan Kasi yun, liquidation by certification, kahit hindi mo pinambili ng ganyan, pagka sinabi mo yung 1 milyon, pinambili ko yan ng ganito, ganyan. O ito pirma nitong si Congressman.